Hapon po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Hapon na pero nagkakape pa rin. Nakasanayan na po talaga yon. At tungkol po naman sa sabing, di ba mayroon po kanta na sinasamba kita, higit sa iyong akala, iniibig lang kita. Yung pong pag-ibig at pagsamba, maghiwalay po yun ha. Ang pagsamba po, hindi dapat sa tao, pero kanta lang yun eh. Parang yun, kanta, compose lang yun, parang hanap buhay nila. Ang pagsamba po, Diyos lang ang sinasamba. Yun ang pag-ibig, ay iniibig mo ang Diyos. Pwede rin, iniibig mo yung tao. Iniibig ko kayo lahat. Ayun. Pagka po, salitang pagsamba, ang Diyos lang ang tanging dapat sambahin. Okay? Pag sinasamba mo ang Diyos, na parangalan siya, gusto ng Diyos na parangalan siya. Bakit? Kasi po, pinakita natin sa Diyos na siya ay Diyos. Pinakita natin sa Diyos na talagang kung sino siya. Diyos siya eh. Kaya ang pagsamba po, Diyos lang ang sambahin. Pag-ibig naman, pwede, iibigin natin ang Diyos at iibigin ng kapwa. Pero kung ang pagsamba po sa Diyos may kalakip na pag-ibig yan. Iniibig natin ang Diyos. Marami pong nagsalita na sinasamba nila ang Diyos at iniibig ng Diyos. Pero yung makikita natin sa gawa yung galawan araw-araw, pamumuhay nila. Sasabihin nila na iniibig ng Diyos, sinasamba ng Diyos, pero mahilig silang magsalita ng masakit sa kapwa. Mahilig silang manghusga. Yung tatanungin ka pa lang nila, may kasama ng husga. Parang mali ka kaagad. Sila ang tama lagi. May taong gano'n. Pero nagsasalita sila tungkol sa Diyos. Marami pong taong gano'n eh. Mayroon din naman tao na nagsasalita ng tungkol sa Diyos. Masabi lang na may alam siya. Pero walang banal na espiritu na nanguna sa kanila. Yun ang tungkol sa pag-ibig at pagsamba sa Diyos. Iniibig daw nila ang Diyos. Pero kung iniibig mo po ang Diyos, matik na yun. Iniibig mo yung kapwa mo. Kasi nga, kung iniibig mo ang Diyos, hindi mo kayang magsalita ng masakit sa kapwa at manghusga ng basta-basta na lang. Okay? Magsalita ng masakit sa kapwa or magtaas man ng boses or lagi kang galit sa kapwa. Kahit anong dahilan na yun. Kahit sino ka pa, kahit nakakalamang ka sa kanya, kung iniibig mo ang Diyos, hindi mo magagawa yun na magsalita ng masakit sa kapwa. Okay, kasi nga, iniibig mo ang Diyos, ayaw ng Diyos niyan eh, na magsalita ng masakit sa kapwa. So, laging isip at puso nakatuon sa Diyos. Galit ka, pinipigil mo lagi yan. Ayaw mong makasakit ng damdamin. Kasi nga, iniibig mo ang Diyos. Pag iniibig mo ang Diyos, sinasamba mo siya, ayaw mo talagang makasakit sa kapwa, ayaw mo makaargabyado sa kapwa. Kasi nga, lagi mong iniisip ang Diyos. Iniibig mo siya. Pero kung may tao na nagsabi na iniibig niya ang Diyos, tapos ang gawa niya araw-araw ay taliwas. Bakit sabihin yung iniibig niya ang Diyos, pero galawan niya araw-araw, makikita mo na sa pamumuhay niya, magagalitin. Hindi po totoo yun na iniibig yung Diyos. Sabi lang niya yun. Ganun po. Kahit na po maraming tao na nabasa niya ang buong Bible mula Genesis hanggang Pahayag, memorize pa niya yun, pero ginagamit niya sa debate. Wala sa kanya ang Diyos. Walang banal na espiritu na nanguna sa kanya. Hindi niya iniibig ang Diyos. Binasa niya yung Bible para masabi ng mga tao na may alam siya. Kaya pag sinabi po ng tao na sinasamba niya ang Diyos at iniibig niya, at yun makikita po natin sa mga gawa niya, galawan niya araw-araw. Kasi po ang gusto ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sundin niya. Ano bang gusto ng Ama? Sumunod at ipamumuhay ang mga turo
ng ating Panginoong Jesus. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ingatan po tayo ng Diyos. Manalangin po bago tayo lumakad kahit saan po tayo punta.